En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, ayon sa Filipos 3:18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ano raw mga kapatid? At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Pag-adyam mo ako, batay sa kanilang aral na yung antanda ng Santa Cruz pag-aadya sa kaaway. Kung yan pag-aadya sa kaaway, bakit nung nagpo-prosesyon, pagtapat sa'yo ng santo, nagkukurus ka? Mali. Yan po isang maling aral ng Iglesia Katolika, yung pag-aantanda ng Santa Cruz. Yan po mga kapatid, ang topic natin na pag-usapan ay ang Sign of the Cross. Then bago tayo mga kapatid magbigay ng komentary sa kabilang channel, panoorin ninyo ang bidyong ito. Ano po yung binabanggit dyan sa salin ni Monsignor Abriol? Dito po sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 9, naumpisahan ko po sa verse 4. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Ano po mga kapatid? Ito pong aklat ni Propeta Ezekiel ay prophecy. Ito po ay patungkol sa panahon na pagdating ng Mesiyas. Okay, ayan po mga kaibigan ang paliwanag po ng Roman Catholic tungkol po sa pagsa-sign of the cross. So pinaninindiganan nila na talagang kailangan ng Kristyanismo ng mag-sign of the cross dahil ito raw ang palatandaan na ikaw ay isang Kristiyano. So ayan po, pero isang bagay na aking napansin mga kaibigan, yung binasa niya tungkol po sa tanda ng Santa Cruz doon po sa Ezekiel. Mga kaibigan at mga kapatid, ang katotohanan niyan ay wala pong salitang krus na nakalagay doon po sa Ezekiel na binasa niya. Ang nakasulat po dito ganito po mga kaibigan, basahin po natin. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagagawa sa gitna niyaon. So wala pong nakalagay dito na tatakan mo ng krus. So medyo hindi ako sang-ayon sa sinabi ang mga paring ito. Yan po mga kapatid, napanood natin ang kanyang video at nakikita natin na may dalawang version ng Biblia ang pinaghambing nito. Sa Ezekiel 9:4 mga kapatid, ang ginamit ni Father Abi ay ang banal na Biblia version. Ang banal na Biblia. Ang nakasulat doon sa Ezekiel 9:4, sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. So, tatakan ng krus. At ang ginamit mga kapatid ng member ng Dating Daan ay ang Biblia, mga kapatid. Ito, ang Biblia. At ang nakasulat dito, at sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglalagay ka ng mga tanda sa mga noo, mga kapatid. So ang ginamit ng member ng Dating Daan o MCGI mga kapatid ay ang version ng Biblia kung saan ang nakasulat sa Ezekiel 9:4 ay tanda lang, tanda sa mga noo, mga kapatid. Okay?
So yun lang po ang nakasulat. Maglagay ka ng mga tanda. Samantalang, ang ginamit ng pari, tataka ng krus. Of course, mga kapatid, ang mga dating daan, hindi man yan magsa-sign of the cross. So gusto nilang palabasin na mali ang Biblia na ginamit ng pari at tama yung pinapakita ng ating kaibigan. So hindi niya tanggap na yung nakasulat sa Catholic Bible, tatakan ng krus. Hindi niya matanggap, mga kapatid, kasi nga yung krus hindi nakasulat sa Biblia na ginamit niya, mga kapatid. Tanong, hindi maaari na sa dalawang Biblia puro tama. May isang tama, may isang mali. Ang tanong, sa dalawang Biblia, mga kapatid, alin dito ang tama? Sa dalawang Biblia, alin dito ang tama? Catholic Bible o Protestant Bible, mga kapatid? Pangalawang tanong, kung sakali na ang dalawang version na Biblia ay puro tama, pwede ba nating ma-reconcile ito? Yan po, mga kapatid, ang linawin natin. Okay? Kasi tayong Katoliko, hindi tayo gaya sa mga Protestante, mga kapatid. Hindi tayo gaya nila na kung magbasa, parang robot ba? Na kung ano yung nabasa, yun na yun. Na hindi man lang ginamitan natin ng common sense, mga kapatid. Okay? Kung nabasa man natin, hindi man natin ni-research kung ano ba talaga ang totoo, mga kapatid. Kasi nga, hard tayo sa pagiging dating daan, gaya ng ating kaibigan. So, nabasa niya sa kanyang Biblia, tanda ng mga noo, maglagay ng mga tanda sa noo, mga kapatid, at hindi cross. Kaya kinukundim niya yung Biblia na ginamit ni Father Abi, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, linawin natin ito, i-reconcile natin, mga kapatid, ang dalawang Biblia. Okay? Mga kapatid, kung basahin natin ang Douay Bible, which is the Catholic Bible, mga kapatid, ito po ang nakasulat sa Douay Bible. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and mark thou upon the foreheads of the men that sigh, and mourn for all the abominations that are committed in the midst thereof. Nakita nyo, mga kapatid? Unmark thou, mga kapatid. Sa Hebrew Bible, tab. Tab or tau, mga kapatid. Ang salitang tab, mga kapatid, yan po ang last letter ng Hebrew alphabet. Makikita natin, mga kapatid, sa ating screen, kung titingnan natin ang Hebrew alphabet, at nakikita ninyo dyan ang last letter, mga kapatid, ng Hebrew alphabet, cross talaga ang purma. Ang hugis, mga kapatid, cross talaga. So, yun siya, mga kapatid, ang itatak sa noo ayon sa utos ng Diyos, mga kapatid, sa Ezekiel 9, versikulo 4. Ang cross na yan, yung tau o tab na yan, mga kapatid, yan ang Hebrew letter at the time of Ezekiel. Kasi ang modern Hebrew letter, mga kapatid, yung sa tab, iba naman ang kanyang forma. Wala na siyang guhit sa taas, mga kapatid. As in tina. Wala na siyang guhit sa taas, mga kapatid. Pero ang issue dito, sa kapanahunan ni Ezekiel, ang forma ng last letter ng Hebrew alphabet, mga kapatid, na tinatawag na tau o tab, mga kapatid, ang kanyang hugis o forma, close talaga. Tingnan nyo, mga kapatid. Tingnan nyo ang forma ng tau o tab. Kita nyo, mga kapatid? So, kung balikan natin, mga kapatid, ang Douay Bible sa kanyang running commentary footnote, running commentary footnote, mga kapatid, ito po ang nakasulat sa Catholic Bible. Pakinggan ninyo. Mark thou. Tau or tau is the last letter in the Hebrew alphabet, and signifies a sign or a mark, which is the reason why some translators
render this place sit a mark or a mark without specifying what this mark was. But Saint Jerome and other interpreters conclude it was the form of the letter tau, tab, which in the ancient Hebrew character was the form of a cross, mga kapatid. Ibig sabihin, kung basahin natin, mga kapatid, ang Biblia, which is na Biblia na ginagamit ng mga dating daan, ito ang nakasulat. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. So, maglagay ka ng mga tanda sa mga noo. At ang sabi ng running commentary footnote ng Catholic Bible, Douay Bible, mga kapatid, ang sabi dito, which is the reason why some translators render this place sit a mark or mark a mark without specifying what this mark was. Sa ibang mga translator, mga kapatid, hindi nila sinasabi kung anong marka yan. Ang nilagay lang dyan, tanda sa mga noo. Maglagay ng mga tanda sa mga noo. Ang tanong, anong tanda? Anong klaseng tanda ang ilagay sa noo, mga kapatid? Nabasa natin, mga kapatid, sa Catholic Bible, at honest na sinasabi dito, sabi dito na, and mark tau upon the foreheads. Ang ilagay pala, mga kapatid, sa noo ay ang tau o tab, mga kapatid. Ano ba ang tab? Ano ba ang kanyang porma? Ang tab, mga kapatid, yan po ang last letter ng Hebrew alphabet na ang kanyang porma ay cross. Kaya, specific na ang tanda na ipalagay ng Diyos sa ating mga noo ay ang cross, ang hugis na cross, mga kapatid. Kaya, tama ang Biblia na ginamit ng pari, mga kapatid. Yung ang banal na Biblia. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang mga noo. Kahit ang Jerusalem Bible, mga kapatid, Catholic Jerusalem Bible, krus din ang nakasulat. And Yahweh said to him, go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. Mark a cross, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sabi pa ng ating kaibigan, sa kanyang pangangaral, ituro niya ang katotohanan. So, kung ituro natin ang katotohanan, kapatid, kailangan marunong din tayong mag-research. Hindi yung basihan mo lang yung Biblia mo, pag nabasa yung Biblia mo, yun na yun ang tama. Kailangan marunong tayong mag-research para, mga kapatid, hindi magiging katotohanan ang mali. Kasi pag sinabi nating ang ipangaral ko ay ang katotohanan, pagkatapos, mga kapatid, mali pala, ay hindi katotohanan yun. Mahirap, mga kapatid, na tayo ang magkalat ng kasinungalingan. So nakikita natin, mga kapatid, nakikita natin na ang Catholic Bible ay napaka-honest, mga kapatid. Walang tinatago, lahat sinasabi, mga kapatid. So, yan po, mga kapatid, ang katotohanan. Ngayon, mga kapatid, puntahan natin ang last video na ito at tingnan natin at pakinggan natin si Brother Eli, mga kapatid, kung ano ang kanyang masasabi tungkol sa sign of the cross at saka sa cross ni Kristo, mga kapatid. Kapatid na Eli, ito po yung gusto kong malaman sa inyo. Ang sign of the cross ba ay sinasang-ayunan ng Biblia at kailangan ba talaga ng isang Kristiyano ayon sa dalawang pare na ating napakinggan? Kailangan ba talaga ng
pagsa-sign of the cross bilang tanda ng na ikaw ay Kristiyano, Brother Eli? Yung krus na sinasabi mo, na kung yung sinasabi mo, yung krus na pinagpakuan kay Kristo, ay krus ng mga Romano yon. Ang mga Romano, kung magparusa ng kriminal, pinapako sa krus. Yon ang tradisyon ng paganong Romano. Kaya kung maiisip mo, kapatid, yung dalawang magnanakaw na ipinako rin kasama ni Kristo, sa krus din pinako. At lahat ng iba pang mga pinaparusahan ng kamatayan sa Imperyo Romano nung araw, ay ipinapako sa krus. Yun ang dapat mong maintindihan. Yan po mga kapatid. Ha? Yan po ang dahilan mga kapatid kung bakit hindi nila matanggap-tanggap ang cross ng ating Panginoon. Kasi sabi ng kanilang founder na si Brother Eli Soriano mga kapatid, cross ng mga Romano yun. Oh, sabi niya, cross ng mga Romano yun. Paganong Romano. Yan po mga kapatid. Klaro ang sinabi ni Brother Eli na siyang founder ng dating daan mga kapatid. Ha? Ngayon, kung balikan natin mga kapatid yung sinabi natin kanina nasa vision ni Ezekiel na ang mga tao kailangan tatakan ng krus ayon sa Ezekiel 9:4. Magtataka ka mga kapatid kasi sa San Mateo 16:24 si Kristo hindi pa ipinako sa krus. Pinapangaral na niya ang krus at ang sabi niya mga kapatid ay ito. Nang makagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, may ilang bagay na dapat nating unawain dito. Una, ang sabi dito, at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw sumunod kay Kristo, kailangang pasanin mo yung cross mo. At sumunod ka kay Kristo na mayroong cross. Na mayroong cross. Kasi sayang lang yung binubuhat mo yung cross mo at sumunod ka kay Kristo na walang cross. Meron bang ganun, Brad Steve? Meron. Gaya kay Soriano. Ba't ka sumunod dyan na si Soriano mga kapatid? Wala namang cross yan. Ba't ka sumunod kay Felix Manalo? Samantalang si Felix Manalo mga kapatid ay wala namang cross yan. Anhin mo ang pagsunod sa isang Kristo na walang cross. Kasi mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maraming nagpagka-Kristo. Isa na rito si Kibuloy. Ngayon, wala ring saysay ang pagsunod mo kay Kristo na may cross kung ikaw hindi mo pasan ang cross mo. Maliwanag mga kapatid na sa San Mateo 16:24, hindi pa pinatay si Kristo mga kapatid, pero pinili na niya, pinapangaral na niya mga kapatid ang cross. Okay? Ngayon, cross ng mga Romano yun, sabi ni Brother Eli. O anong problema kung cross ng mga Romano yun? Kung ang pinili ni Kristo mga kapatid, sa ganung paraan siya mamatay, wala tayong magagawa noon, mga kapatid. Okay. Ang cross ng mga Romano, hindi ba, ang tanong ang cross ba ng mga Romano, hindi ba nagiging cross ni Kristo? Mga kapatid, basahin natin ang Galatia 6:14. Pakinggan ninyong mabuti. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag mga kapatid, una, pinupuri ni San Pablo ang ano? Ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ang krus, pinupuri ni San Pablo ang cross kanino? Ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag mga kapatid.
sa binabasa natin na si Jesus may cross. Saan galing yun? Yung cross na yun, Brother Eli? Ha? Saan galing yun? Ang cross na yun? Natural. Kung saan siya ipinako, yun ang naging cross niya, mga kapatid. Ha? Kung saan siya pinapako, yun ang nagiging cross niya, mga kapatid. At ang cross na yun, kung saan siya nakapako, mga kapatid, yun ang pinupuri ni San Pablo. Basahin ko uli para maunawaan natin. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ng ating Panginoong Hesukristo, yung krus, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang krus kung saan siya namatay, ito ay nagiging pagmamay-ari ni Kristo, mga kapatid. Ito ang naging simbolo ng mga Kristiyano, mga kapatid. Ha? Ito ang naging simbolo ng mga Kristiyano. Kung basahin natin, mga kapatid, ang history. Basahin natin ang history. Napakaganda, mga kapatid. Sa aklat na The Decline and Fall of the Roman Empire. Ito ang nakasulat, mga kapatid, sa page 292. In all occasions of dangers or distress, it was the practice of the primitive Christians to fortify their minds and bodies by the sign of the cross, which they used in all their ecclesiastical rites, in all the daily occurrences of life, as an infallible preservative against every species of spiritual or temporal evil. In all occasions of dangers or distress, it was the practice of the primitive Christians to fortify their minds and bodies by the sign of the cross. Ang linaw, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Soriano na cross ng mga Romano yun, paganong Romano, yan po, mga kapatid, ang nagpapakita na kulang sa kaalaman ang ating kapatid. Kung meron man siyang kaalaman, tinago niya ang iba, mga kapatid. Tinago niya ang iba. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Kung meron man, mga kapatid. Kasi, ang linaw, Galatia 6:14. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoon Kristo. Ang linaw, mga kapatid, pinupuri ni San Pablo ang krus ni Kristo, samantalang inatake ni Soriano, mga kapatid, ang founder ng dating daan, ang krus ng ating Panginoon Kristo. Inatake niya ito. Ibig sabihin, mga kapatid, Filipos 3:18, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ano raw? Na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, mga kapatid. So, mga kapatid, nabasa natin sa Biblia, na ipaliwanag natin at nakikita natin, mga kapatid, ang katotohanan. Sana, mga kapatid, manatili tayo sa ating faith. Huwag tayong magpadaya kanino man. Hindi lahat, mga kapatid, na nakikita natin dyan sa social media na mga ngaral ay totoo na. Dahil isang iglesia lang ang tatag ng ating Panginoon at walang iba, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kapatid. At ang cross ng ating Panginoon ay simbolo kay Kristo mismo. Ayon sa unang Korinto 1:18, mga kapatid, ito ang ating mababasa. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ano ang cross, mga kapatid? Kapangyarihan ng Diyos. Unang Korinto 1:24. Ngunit sa kanila, sa mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ang linaw, mga kapatid. Napakalinaw. At dahil sa cross, mga kapatid, tayo ay nailigtas. So hanggang sa muli, mga kapatid, ang inyong lingkod, Brad Steve Bote, pag-aralan natin ang ating faith at isabuhay natin, mga kapatid. To God all the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.